Hi, ako nga pala si JB, 23 years old, 2 taon na akong butcher dito sa Canada. Ngayon nga palang araw ay alas 5 na naman ng umaga. Oras na para pumasok, magtrabaho, kumayod. Ganito nga pala ang ginagawa ko dito sa pang-araw-araw sa tuwing weekdays. Una, magda-jacket na ako pagkatapos ko maligo, tapos magsusuklay-suklay, tapos magpapapugi konti kasi papasok na naman. Tapos susuot ko na rin pala yung vest ko para mamaya ready na ako sa malamig na panahon. Ang lamig-lamig nga dito sa Canada. Tapos malamig pa sa trabaho, 8 hours. Ayan, nananalamin pa nga ako para makita kung okay na yung itsura ko. Tapos kinuha ko na rin yung susi kasi baka makalimutan ko pa siya. Hindi ako makakapag-drive pag wala akong susi. Kumuha nga pala rin ako ng lotion para ilagay sa mukha ko. Kasi ang lamig dito, laging namamalat yung mukha ko. Alam mo na, baby face yan, kaya medyo sensitive. Ayan, ang tagal ko niya naglalagay sa mukha kasi sinisigurado ko na lahat ng parte ng mukha kong pogi ay malalagyan ng moisturizer. Tapos sinuot ko na rin yung salamin ko. Ang tagal ko nga talaga magsalamin bago ako makaalis. Ang dami ko pang ginagawa sa buhay. Ito na naman, kukunin ko na yung bag ko pala. Tapos salamin ulit yan, syempre. Tapos labas na ako ng pinto. Ito, ayan, nagsasapatos na ako. In-stretching ko muna yung paa ko. Kasi mamaya maglalakad-lakad na naman ako sa trabaho. 2 sapatos nga pala yung sinuot ko. 1 pares pala. Ayan, safety shoes nga pala yung gamit ko. Tapos waterproof, pwede mo siya gamitin sa tubig. Lumabas na ako ng bahay, binidyohan ako ng asawa ko. Ayan pala yung building namin. 3rd floor kami nakatira, kaya medyo mahaba-habang lakarin pag ako'y bababa. Ang dami nga rin palang pinto dito sa amin. Hindi ko nga alam kung bakit, no? Pero ayan, mabibilang mo. 3 pinto na 3 pinto na yung tinagusan ko. Tapos nandito na ako sa may ground floor. Papunta na pala ako ng basement. Dito nga pala nakaparking yung sasakyan kong mahal na mahal ko. Kasi ito yung una kong sasakyan sa buong buhay ko. Katas ng pinagpaguran ko dito sa Canada. Sa Pilipinas nga, kahit anong sipag mo, hindi mo kayang kumuha ng sasakyan na huhulugan. Tsaka wala ka rin naman panghulog kasi 373 lang yung sahod mo. Kapag butcher ka sa Pilipinas, malabo siguro na makakuha ka ng pangarap mong sasakyan. Kaya ito, lagi ko itong tinititigan at minamahal yung Honda Civic ko. Kasi nga, bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng Honda Civic. Tapos ngayon, meron na akong Honda Civic. Kaya thank you talaga kay Lord sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa amin at opportunity. Ayan, tinitigan ko pa nga ulit. Ganyan yung ginagawa ko tuwing umaga. Tinitigan ko muna saglit yung sasakyan ko kasi sobrang namimiss ko siya sa magdamag. Sasakay na nga pala ako sa sasakyan ko para mapainit ko na siya. Na-start ko na nga pala to kasi may remote starter to. Yun ang maganda sa kanya. I-click mo na lang yung button para mag-fully setup na siya. Ayan, ipakita ko sa inyo konti yung parking sa basement. Diba ang ganda dito? Parang ang yaman mo. Ayan, nasa Conestoga na pala ako agad sa parking lot. Ang bilis ng biyahe namin. Siguro mga 1 second lang nandito na ako sa Conestoga. Kinuha ko na nga pala yung aking gloves kasi medyo malamig pa rin kahit wala ng snow. Kunin ko na rin yung gamit ko sa compartment, yung bag ko para ready na ako sa pagpasok, di ba? Ayan nga pala yung baunan ko. Ito, naglalakad na ako. Nakikita nyo naman, naka-winter jacket ako, tapos naka-jacket, tapos naka-gloves. Ganyan nga pala dito sa Canada. Kailangan marami kang suot. Pag hindi ka nga sanay, medyo mainis ka kasi ang dami mong susuotin. Ito nga pala yung nilalakaran namin sa aming pagpasok. Buti na lang meron tunnel dito kasi malaking tulong tong tunnel na to lalo na kapag may snow. Kapag malakas yung hangin. Ito nga pala yung kasamahan ko. Ayan, Burmese yan. Napakakulit niyang tao na yan. Yun nga pala si Yaling. Mabuting empleyado rin yan pero medyo pedex din siya kapag nasa loob na. Kunwari lang mabait. Ito nga pala yung cafeteria. Ayun, pinakita ko rin yung mga nakasabay ko. Mga Ukrainian nga pala yung mga yan. Tapos ito, nakasabay ko rin yung kalinya kong Ukrainian. Sama ko nga daw pala siya sa vlog. Gusto niya rin daw pala sumikat. Sabi ko naman, sige, sasama kita. Popost kita sa Facebook. Yun, tuwan-tuwa na nga siya. At ganado na siya pumasok, natawa pa. Ito na nga pala yung hagdan na inaakitan namin.
Habang siya hindi pa rin natigil, gusto niya talaga sumama sa vlog ko. Sabi niya kapag sumikat daw ako, wag ko daw siya kakalimutan. Tao nga rin pala yan, masipag yan sa linya. Ako lang yung kaibigan niyan dun. Pumasok na kami sa mahiwagang kumpanya, ang Conestoga. Bakbakan na naman to guys, naparock and roll na si Hinadi. Ayan, kailangan mo rin pala dito mag-check ng BP paminsan kasi sobrang dami ng baboy na hihiwain mo. Blood ka, tinan mo yun, si Boy George sumilip pa sa camera. Ito, may Canadian pa nga dyan. Ibang lahi nga pala yung mga katrabaho ko dito sa Conestoga. Filipino, may Canadian, may Spanish. Pero Pinoy yung pinakapogi syempre at walang iba nga yun kundi ako. Ako na yung gamit ko, tinanggal ko na rin yung gloves ko. Sunod ko na tatanggalin yung ayan, mahiwagang ko, tumbler. May baon nga pala akong tsaa lagi. Tapos tinanggal ko na rin yung jacket ko dyan. Meron pa nga pala akong vest. Sobrang dami kong suot. Sana ganun din kadami yung pera ko kung gano'ng karami yung suot ko. Natingin-tingin na nga ako sa paligid kasi baka may nanonood sa pagbibideo ko. Baka may gusto na naman sumama sa vlog. Nga pala yung pinakamalupit namin kasamahan sa linya. Si Fraser Medina, tingnan nyo naman, napakalakas ng tao na yan. Nga pala yung dinadaanan namin papasok. Diyan na naman si Boy George, napakalupit yan din tao na yan sa linya. Lapitin niya ng mga ibang lahi kasi nga ang laki ng muscle niya. Dito nga pala nakasabit yung mga gamit namin, helmet, tapos yung body mesh, tsaka na rin yung coat namin. Ang dami-dami nga talagang suot namin dito. Tapos dyan makikita nyo kukuha na rin ako ng aking gagamitin. Mag-order nga pala ako ng isang coat medium size only rice. Wala nga palang only rice dito, only baboy lang. Ito na rin pala yung hagdanan. Dahan-dahan nga silang umaakyat kasi parang tinatamad na naman sila pumasok kasi Lunes na naman. Second floor nga pala yung locker ko dito kaya panay hagdan ako mula pa sa umaga. Is pa lang ng bahay, bumaba na ako ng hagdan dito. Akyat ako ng akyat ng hagdan. Alam ba matatapos yung mga hagdan na to? Nga pala yung locker ko. Nandito yung mga mahiwaga kong gamit para sa pagtatrabaho. Pampay ko yung coat ko, papakita ko na sa inyo yung laman, yung body mesh ko, andyan yung safety boots, andyan yung kutsilyo, andyan din yung helmet. Siyempre, meron akong face mask na ilalagay sa mukha ko. Tapos ito, meron pang balaklava pa. Ang dami ko talagang susuotin dyan guys. Nga pala yung bakal na apron kung tawagin ay body mesh. Medyo mabigat din yan guys. Tapos 8 hours mo siyang susuotin. Kaya nga marami ditong tao medyo nakayuko na kapag uwian kasi 8 hours nilang suot-suot yung body mesh na yan. Pero malaking tulong din yan kasi minsan nasasaksak mo yung sarili mo. Kaya safety first din talaga. Yun ang maganda sa kumpanya na to. Kompleto kami sa PPE. Yan, sinuot ko na yung helmet ko. Nagpapogi pa ng medyo. Headset nga pala yan, radio station. Kaya pag naiinip ka, pwede kang mag sound trip. Tapos ayan na, para na akong niyan. Opera na naman ako ng 4,500 na baboy gamit yung kutsilyo kong mahiwaga, tas steel, tsaka arm guard. Guys, ito na guys. Ayan, ang bilis ng panahon. 1 segundo lang ulit natapos na yung 4,500 na baboy na tinira namin guys. Nanganangiti ko kasi tapos na naman yung araw. Makakauwi na naman kami guys. Ayan umalis kaming maliwanag. Maya lang didilim na kasi winter season, madaling dumilim. Ay nako, sobrang sarap talaga sa feeling pag uwian na. Itong pinaka the best moment ever in my life. Ngas na nga ng lakad ko dyan kasi tapos na kami. Yun, napag-gayang pa nga ako. Parang wala lang daw nangyari. Totoo niyan, masakit na yung kamay ko. Ito na nga pala ulit yung tunnel after 8 hours million times. Tapos na naman yung araw, kaya ayan, papunta naman kami ngayon sa parking. Ito na guys, nakita nyo naman, parang hindi nagdebon ng 4,500 na baboy yung mga yan. Ganun pa rin, walang pinagbago, may itsura pa rin. Parang bagong ligo pa nga parang bagong ligo sa pawis kasi ang bilis na ng linya. Ibilis mo agad. O yung muna sa sakyan. Yan, papaunahin ka. Na nga, hinahanap na namin yung mga sasakyan namin kasi minsan nakakalimutan namin sa sobrang daming sasakyan dito. Ayan, nagpapakita na tayo sa camera guys. Excited na umuwi dito sa mga ngiti ko. Ipapakita nga rin pala namin guys yung sasakyan ng kaibigan ko. Doon na nga pala yung tropa ko guys, si Peter dyan, Garil. Pupunta na siya sa sasakyan niya. Pag napakita niya daw yan sa vlog. Uuwi na nga pala siya dyan, nagbabay na sa akin. Tapos medyo may iyayabang pa siya, yung muffler daw niya, ipakita ko daw. Sabi ko naman, sige, ito ipapakita ko na, kaway ka muna sa akin. Tumingin pa nga. 'di ba? Ito na daw yung muffler niya.
Yun, binomba-bomba pa nga niya para makita daw yung maangas na tunog. Maya-maya lang, nandito na naman pala yung truck ng Conestoga. Ang dami na namang baboy na itong dala-dala para to sa bukas namin. Ito na naman yung didebo namin bukas. Kawawa naman tong mga to. Kakatayin na naman sila. Kaso lang ganun talaga. Kailangan rin silang katayin para may trabaho kami. Tina nga lang, maraming baboy dito sa Conestoga kaya lagi kami may pasok. Ayan, babay na guys. Pagkatapos nga ng 8 hours na trabaho, nandito na naman ako sa parking lot. Parang wala lang nangyari. Ipapakita ko pa, paparking ako ng isang kamay, medyo mayabang. At bumaba na nga rin pala ako ng sasakyan. Mga panahon to, masayang masaya na ako. Natapos na naman ang buong araw na safe at ligtas kami. At talaga Lord sa paggabay sa amin sa pang-araw-araw. At ito, buksan ko na naman yung compartment. Kukunin ko na naman nga pala yung bag ko. Tsaka pala kukunin ko din tong lagayan ko ng tsaa. Yan, pagkatapos nyan, wala na naman akong gagawin. Titigigan ko na naman muna syempre yung sasakyan ko. Ang mamimiss na naman nga siya kasi hindi na naman kami magkasama. Lang kasi makakapahinga na ako. Kaya ito nga, bubuksan ko na yung pinto ng bahay namin. Mga oras nga na to, excited na talaga akong makahiga ng kama. Kasi ramdam ko na talaga yung pagod. Pagkabukas ko nga ng pinto, napunta na kagad ako niyan dito sa may kwarto. Kasi sobrang excited ko na mahiga. Na-miss ko na rin yung kama ko tsaka yung asawa ko. Dali-dali nga, tinanggal ko na lahat ng laman ng bulsa ko. Tinanggal ko na yung vest ko. Tapos ito, jacket naman yung sunod. O alas 3 nga pala, nakauwi na ako ng bahay. Dali-dali ko na rin nga pala tinanggal yung medyas ko at yung iba kong suot. Ng oras kapag nasa trabaho ka, kaya ito nagmamadali na ako pagka uwi. Nang masasarap pa sa feeling na to, after mo magtrabaho, makakapagpahinga ka na. Ito nga lang yung araw-araw na routine ko kapag weekdays. Yun lang guys, salamat sa panonood.